Ah, Okay. Ayun, so, ano po? Magandang gabi po, mga sige, sige. Ano support. tanong mo? And bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po ipaliwanag na itong interview ay para sa thesis namin and gusto po Oo, namin sige. malaman yung mga experiences sa araw-araw. So, makaasa po kayong confidential lahat to at hindi namin ilalabas ang ano to Oo, sige. bukod sa papel. So, yung una po naming tanong is, ilang taon na po kayo nakatayo yung tindahan ninyo? Bali, ano na ito, halos, ano na, 1999 pa ako nag-umpisa magtinda eh. Hanggang ngayon. Mga 27 years po. Oo, Mare. Apo, sige po. Next po is, ano Hindi po lang ang... 27. Ah, Parang ganon. Parang okay. ganon. Sige po. Oh. Next po is, ano po ang mga pangunahing paninda ninyo? Yung mabili, Yung mga binibenta niyo po sa araw-araw. may mantika, sardinas, sunrocks, Apo. mga kape, mga juice, sabon, gatas, biscuits, candies, chocolates, Lucky Me beef, Lucky Me canton, tapos Lucky Me cup noodles. Okay po. Yung next question po namin is, sa estimate ninyo po, mga ilang customer po ang sineservisyon niyo bawat araw? Hindi ko na ano, pero marami. Hindi lang mga siguro, mga 15, 20, ganun. Okay po. Tapos next po is, humigit kumulang, ilang porsyento po ng inyong mga customer ang matatawag ninyong suki ninyo? Siguro mga 15%. 15%. Okay po. And yung last po naming question for this section is ano po? Gumagamit po ba kayo ng digital tools tulad ng GCash or online platforms or social media? Kung oo, alin po doon at gano'n yung nakatagal ginagamit? Hindi ako nag-accept niyan kasi minsan nung bago pa ako lang na nagtitinda, mano ako niyan, ginagamit ko yan. Kaso mo, nadala ako kasi nano ako yung bang na anong tawag doon, na scam. Okay po. Pero Kaya mula noon, hindi pa, mga 2000, nagkano ako niyan. Hindi, na-scam ako mula noon, hindi na ako nagsari-sari pa dyan. Okay po. Ang uso lang noon, mga ano lang yun, yung mga load. Opo. Na-scam ako ng halagang 10,000 mula noon, umayaw na ako. Okay po. And salamat po sa mga sagot niya for that section. Ngayon po, gusto po sana naming pag-usapan yung mga paborito niyong mamimili or yung mga suki po natin. So yung tanong is, kwento po kayo ng isang beses na may bumili sa inyo na naging regular na suki niyo. Paano po nagsimula yun? Ay, nagustuhan niya nung nalaman niya na maayos naman ang serbisyo ko, lagi na siyang bumibili. Tapos kung mura naman sa akin, lagi na rin siyang bumibili. Okay. Yung pangalawa pong tanong is, para sa inyo, ano po ang nagpapalalim sa samahan nyo ng isang suki para masabi nyo may buong tiwala na kayo sa isa't isa? Kwento nyo po yung isang pagkakataon kung saan nasubukan ang tiwalang ito noong gipit na ang benta. Malalaman mo naman yung sa tao eh. Kung paano siya nagtiwala sa'yo para naging magkasuki kayo. Kasi hindi mo naman masasabi yung kung magiging suki ba kayo, lalo na kung halimbawa kamangulang yung mga tao. Pero yung mga sinasabi kong mga suki ko, yung mga neighbors, Okay. yun ang magiging suki mo talaga. Pero yung mga iba na pumupunta lang para lang bumili na hindi naman taga rito, hindi mo pwedeng masabing suki mo yun. Opo. Sige po.
pangatlo po naming tanong sa section to is, sa kabilang banda, kwento niyo po yung time na naging pabigat o nagdulot ng hirap sa puhunan niyo ang pagiging malapit sa mga suki ninyo. Halimbawa po nito ay yung mga nagpapautang o nagpapalista. Number one yan, nagpapahirap kung may mga utang. Mula no nagpapautang ako talaga, may pera, may paninda. Pero nung nalugi ako, nung nawalan ako, naubusan kasi ako nung nagpaninda na, yung nangutan na talaga ako. Huminto ako. Hindi na ako nagpautang hanggang ngayon, hindi ako nagpapautang. Nung time po na nagpapautang kayo, na-feel niyo po bang obligasyon niyo yun gawin dahil po sa pakikisama na lang po with your community? Minsan hindi mo naman obligasyon, kaya lang pag pupunta sila dito sa iyo, parang nagmamakaawa na sige na, ganon, wala kaming maisaing o kaya wala kaming ulam. Siyempre naaawa ka din. Kaya lang pag lumalaki na, mayaw na din ako. Tama. Pero ngayon wala na, hindi na ako nagpapautang. Pautang siguro ako mga 20. Pero yung malalaki na katulad noon, hindi na. Yung kahit bigat, ayaw ko na magpautang. Next question po namin is, dahil wala namang mga loyalty card, kunyari po yung sa Aling Puring, ang mga tindahan po natin, paano nyo po inaalagaan ang inyong mga suki araw-araw? Kwento nyo po sa amin yung mga simpleng diskarte nyo para hindi sila lumipat sa iba. Kailangan ang presyo mo, halimbawa nalaman mo na kailangan dito sa ibang ibang tindahan, kailangan ipareho mo rin din lang yung presyo mo para hindi sila pumunta doon sa kabila. Para maging suki mo sila na lagi silang bumibili dito sa iyo. Kailangan maging tapat ka din sa kanila. Ayun. So, nabanggit niyo po yung pagiging tapat sa mga suki ninyo. Punta naman po tayo sa isang paborito pang gawin ng mga Pilipino sa mga tindahan, ang pagtawad. So, yung una po naming tanong is, kwento po kayo ng time na may humingi ng malaking tawad sa inyo. Ay, wala namang ganun kasi alam nila ang presyo kung magkano. Walang tumatawad. Kung magkano ang sinabi mo, yun ang babayaran nila. Alam nila yun. Okay. Kaya walang tumatawad. At saka pagka minsan halimbawa, talaga namang ang itsura ng bibili, kahit wala sa presyo, binibigay ko na kasi naawa din ako. Yung pangalawa pong question namin dito is, para sa inyo, ano-ano ang ginagawa ng tao para hindi mapahiya ang kausap habang tumatawad? Para hindi siya mapahiya, isikreto mo na lang. Kasi kung halimbawa lalakasan mo ang boses, siyempre kahit paano, may hiya din siya. Kasi alam naman nila pag sinabi ang presyo, yun na yun eh. Kahit naman sa grocery, wala namang tawad-tawad dyan. Opo. Tama. Ayun po. Next po is, kwento po kayo ng isang beses na nagbigay kayo ng dagdag o pasobra imbis na binawasan yung presyo. Paano po nangyari yun? Pagka ganon, siyempre kung naawa ka sa tao, ganon. O kaya, kakilala mo siya na talagang kailangan maawa ka, ganon. Apo. Yung next pong question is, may mga pagkakataon ba na may mamimili na masyadong mababa o barat sa pagtawad? Ano ang pakiramdam nyo at paano nyo ito tinatanggihan nang hindi sila napapahiya? Hindi ko pinapansin. Kasi kung walang po naman wala sa lugar yung tawad niya, wag ka na lang magsalita para hindi siya mapaya. Hindi na lang pansinin. So yung marami pong tawad talaga sa hindi po natin mahalin. Next po natin is yung sinabi niyo po kanina na gumagamit po kayo ng GCash dati. And ang una pong tanong is sa anong mga paraan binago ng paggamit ng digital na pagbabayad ang bilis at kadalian ng iyong araw-araw ng pagbebenta? Pwede po kayong sumang-ayon or hindi po sumang-ayon dito. Sa GCash? Apo. Pwede naman kung halimbawa bibili tapos mag-GCash sila. Apo.
Hindi ako tumatanggap nun. Hindi po ito Sinasabihan ko sila wala akong GCash. Ganun lang ang sagot ko. Hindi pwede. Nung dati po, nung GCash po ba yung gumagamit ninyo bago po kayo na-scam? Hindi ako yung GCash talaga, hindi ako noon nagsubok. Yung ano lang, yung nasubukan ko lang, yung ano ba yun? Yung load. Yung pasa load po, gano'n. Sa load ako kasi, nung araw, at saka yung mga, yung load at saka yung tawag doon, yung malakas kasi yun noon yung load, yung pag nagbebenta ka ng load. Apo. Nung ma-realize ko na, nung na-scam ako ng pera, tapos hindi ko na nabawi, hindi na ako umulit. Mula noon, hindi na ako hindi na ako nag-try. Apo. Lalo lang maliit lang naman ang sa iyo doon. Sa 20 pesos, magkano lang sa iyo doon? 3 piso. Tapos pag naloko ka pa, laki-laki. Kahit po nagbabayad sa inyong naka-GCash, hindi niyo po tinatanggap? Hindi ako tumatanggap nun. Cash lang. Cash lang. Next po is, ano ang una ninyong naramdaman nung sumikat yung GCash, nung dumadami na po yung gumagamit ng GCash? Ano po yung dahilan upang tinignan niyo po ito or yung load na po na sinabi ninyo kanina? Bakit po kayo pumayag na magbenta ng load or magpa-load sa mga tao? Kasi akala ko yun, hindi kikita ka na hindi ka naman maluloko. Nung naloko ako, nadala ako. Apo. Umayaw na ako talaga. So, at saka ayaw din ng anak ko kasi sabi niya, mama, baka mas malaki pang mawawala sa iyo dyan. Magkano lang sa iyo? Apo. Tama naman po. Tapos yung next pong tanong namin is, kwento po kayo ng pagkakataon na gumamit kayo ng Facebook Messenger or pagte-text para makabenta o magpa-reserve ng paninda bago pa pumunta yung customer sa inyo? Hindi. Hindi ka po kayo. Hindi. Kung o-order ka ng mga paninda, pwede. Katulad ng mga soft drinks, mineral, alak, tinatawag ko yun. Tinetext ko yun. Kaya tinatawag ko sa cellphone na mag-order ako. Mas napapabilis po ba yung proseso niyo ng pag-order kapag tinatawagan niyo na pumunta? Madali kasi sila naman hindi naman sila nagtatagal na mag-deliver sa iyo Pero yung sa mga paninda ng katulad ng mga basic needs, sa grocery ko yung kinukuha. Pumupunta ako doon para makapamili ako kung ano ang bibili ko. Pero yung mga soft drinks, dinideliver yun at saka yung bigas, tinatawag ko na lang yun, di na ako ang kukuha. Sige po. And sa next po nating section is sa bahaging ito, gusto po namin malaman yung tibay at tatag ninyo po bilang may-ari ng isang negosyo. So yung una po is, paano po kayo nag-a-adjust sa pang-araw-araw na benta kapag biglang taas ang presyo ng mga bilihin o kaya matumal ang benta? May maikikwento po ba kayong diskarte na ginawa ninyo para hindi magsara ang tindahan? Yung ganon, pag halimbawa nangyayari yung ganon kasi hindi mo naman yun maiwasan na itataas talaga ang presyo, di ba? Kasi yung halimbawa, nabili ka ngayon, pagbalik mo ng ilang araw, mga after 3 days or 2 days, iba na naman yung presyo. Ang presyo naman na itataas nun, katulad ng mga sardinas, ano lang naman yun, piso, 2 piso. Pero bihira nga ang 2 piso, piso lang yun kasi cents lang naman, kumbaga sintabo lang naman ang bibigay, hihingi, ang itataas nila niyan, mga 50 centimos, 25 centimos, mga ganon.
So ang ginagawa ko kung halimbawa pagbili ko, yun ang presyo, hindi ko yun itataas. Opo. Tapos kung maliit lang naman ang itinaas, hindi ko na itinataas. Okay, as is pa rin ang benta ko. Opo. Kasi mahirap naman yung kung taas lang naman ng peso, patataas mo pa ba yun? Siyempre hindi na. Kasi panghihinayang din sila kahit sabihin mo, tinasan ka ng peso. Tapos tataas mo piso. Manghihinayang din sila eh. So kung gano'n ang itataas, hindi na ako nagtataas, pinapabayaan ko na lang. Opo. So, Kasi ang tubo mo lang naman sa mga dilata, piso, 2 piso. Opo. So, iniisip Para niyo, pag susunod, bibili ka, panibago namang paninda. Kasi pagka tinasan mo, matagal ang bintahan, masisira lang. yun po. So, yung Kaya next, kailangan, mababa lang ang itataas mo. okay po. So, yung next po naming tanong is, bukod sa problema sa puhunan, paano nyo po na proprotektahan ng inyong pwesto sa mga physical na hamon tulad ng mga bagyo, baha, o kaya may mga nagpapaalis sa inyo or hindi naman po nagpapaalis, so like nagpapa-evacuate po kapag may mga bagyo. Dito naman sa lugar namin, walang ganon. Mm. Kasi hindi naman ito bahain. Apa. Saka hindi naman kami, kung baga, once ko pa lang naranasan yung ganon, yung, ano ba yun? Yung Yolanda, Apa. wala lang. Ano lang, itinataas ko lang yung mga paninda na masisira. Ganun lang. At saka hindi talaga dito rin talaga sabihin mo na bahay. Hindi. Hindi naman po. Okay. Eh, maganda naman yung lugar namin eh. So, sa pangatlo po naming tanong is, sa mga araw na halos maubos ang umiikot na pera ninyo, paano kayo nagdedesisyon kung gagamitin ang pera para sa pangangailangan ng pamilya o ipambibili ng bagong paninda? Hindi naman nangyayari yun kasi lagi naman ako nabibili. Hindi rin naman ako ng paninda na gano'n na pambili. Kasi yung benta ko, iniipon ko yun. Tapos pag halimbawa alam ko na kung ano ang wala, yun ang bibilhin ko. So hindi ako nagigipit sa pagdating sa puhunan. Kasi wala na rin naman akong ginagastusan na eh. Kasi dalawa lang kaming mag-asawa eh. Tama po. And yung next po naming tanong is, nakakapagod din po ang pagnenegosyo, lalo na kapag nagmamahal ang bilihin at naiipon yung mga na nagpapakutang sa inyo. Sa mga araw po na parang gusto nyo nang tumigil or sumuko sa pagnenegosyo, ano ang eksaktong naiisip nyo na nagbibigay sa inyo ng lakas ng loob para buksan ulit ang tindahan kinabukasan? Yung mga bayarin mo. Kasi kung hindi ka magtitinda, anong ibabayad mo? Siyempre, nagbabayad ka ng tubig, ilaw, bahay, kaya no pwesto. Tapos yung pangangailangan mo araw-araw, kung magsasara ka, mas lalong mahirap. Kasi wala kang daily income eh. Mahirap yung hindi ka nakakapagod pero kailangan tiisin. Kasi marami kang pangangailangan eh, maraming bayarin. Eh, pera mo, pinaiikot mo lang. Eh, kung hihinto ka, di ba, mauubusan ka talaga ng paninda. Ganon. Tama. And yung para po sa huling mga 4 na tanong na lang, pagsama-samahin po natin yung mga napagkwentuhan natin tungkol sa suki, tawad at po sa load or sa GCash. So yung una po is, kung humingi ng tawad ang isang suki nyo, pero halos wala na kayong tubo dahil sa mahal ng bilihin, paano nyo to binabalanse para hindi mawala ang suki, pero hindi rin kayo malulugi? Ang ginagawa ko, hati kami. Pag halimbawa, ang puhunan is, halimbawa, 50 pesos ang puhunan. Ibibigay ko sa kanya,
yung puhunan 50, di ba? Siyempre ang tubo mo doon kahit paano, mayroon kang mga 5 piso. Bawasan ko ng 2 piso. Para hindi naman siya maano sa akin, hindi naman siya sabihin niya, malang tindahan. Tama. Ganun lang ang ginagawa ko. Babawasan lang. Hati kami sa tubo. Halimbawa, 55 ang isa. Gagawin kong 52. Kung halimbawa talagang sabihin niya, wala, ito lang ang pera ko, sige, wag na. Okay lang, sabi ko. Sinasabi ko, okay na. Basta bayaran lang yung puhunan. Okay po. Yung next po namin na tanong is, paano po nakatulong dati yung sa load ninyo po, yung nagbenta po kayo ng load, at yung pagtatawag nyo sa mga supplier or sa mga customer ninyo sa pag-manage ng mga utang ng mga nagpapalista? Nagpapatatag ba itong mga tools na to sa negosyo ninyo o hindi? Kasi hindi naman ako nagpapautang talaga eh. Halimbawa, yung load, kasi noon hindi naman talaga ako naman kasi hindi mo kailangan utangin eh. Lalo na kung mga passers-by lang, hindi naman mo utang yan. Magbabayad dyan ng cash. Hindi, kahit na, noon walang utang sa load. Walang utang sa load. Kasi, paano mo sila luludan kung utangin pa nila yan? Hindi ako maglulod sa kanila kung utangin yan, 2 piso. Tapos, ang halaga ng ilulod nila, 100. Magkano lang tubo ko doon? Siguro mga 4 lang o 6 na piso. Tapos, utangin nila. Walang utang ng load. Maliban lang, kung halimbawa talagang suki mo na siya, nakapitbahay lang, pwede. Pero kung halimbawa passers-by lang, hindi yun mangungutang. Magbabayad yan ng buo. Yung next ganun ang patakaran doon. Sige. Kaya lang umayaw nga ako kasi nga nasira na yung may mga ano sila eh, may mga ano ba yung tawag doon na sasabihin sa'yo, pwede yung ganito, yung ganon, tapos parang nilito ka lang. Kaya lang lilituhin ka nila. Yung next po namin na tanong is, kung babalikan nyo ang mga taon ng inyong pagnenegosyo noong pagkasimula nyo hanggang sa nag-pandemic, hanggang ngayon, ano ang pinakamahalagang aral o sikreto na nagpapanatiling buhay sa tindahan ninyo? Yung manatiling kumbaga kumpleto na kailangan ng tao na araw-araw ginagamit. Kailangan laging mayroong kanon kasi pag ang tindahan naman kung halimbawa tuwing punta nila wala ka, hindi na yan babalik kasi laging sasabihin mo ay wala. Kailangan pag nagtindahan ka, lahat ng kailangan nilang bilhin, mayroon ka. Para sila manatiling bumibili sa'yo. Kasi kung lagi kang sabihin, ay wala, hindi na yan babalik. Kasi lagi naman sasabihin, bakit tayo dyan bibili? Lagi naman yan wala. Kailangan at saka lagi, yung para hindi pumunta sa iba ang suki. Lagi kang nagbubukas, hindi yung sarabukas. Kasi mawawala din sila sa'yo. Kung sarabukas ka. Kailangan para manatili sila, kailangan nandiyan ka lagi. Kaya hindi at saka hindi ka mawawalan ng mga paninda. Lahat ng kailangan nila, kung ano ang kailangan, yun ang bilhin mo para pag bumili sila, mayroon ka. Hindi ka nagsasabing wala.
Ganun ang ginagawa ko para manatili sila sa iyo. Bawat sabihin nila kung ano bibilin, kailangan mayroon ka para hindi sila pumunta sa kabilang tindahan. Wala na silang pupuntahan na iba kundi katulad dito pag may bumili, lahat ng kailangan nila dito na nabibili kasi lahat ako meron. Kinukumpleto ko kasi. Hindi ako nakakapagod. Kung sasabihin mo kung nakakapagod ba ang magtindahan, nakakapagod kaya lang ang gusto ko lang yung nandito lang ako sa bahay. Para lahat ng lahat ng trabaho sa bahay nagagawa mo kasi nandito ka lang. Opo. Tama. Ganun ang ginagawa ko. So yung last po naming tanong is, sa dami po ng pagbabago ngayon, mahal na presyo, dumadami yung suki, sa tingin niyo po ba ay mabubuhay pa ang nakasanayang kultura natin ng suki at tawad o napipilitan na tayo mas maging mahigpit para sa pag-survive ng ating negosyo? Baka ano ba yun sinabi mo? Napipilitan? Opo. Mas nagiging mahigpit po ba kayo ngayon para po mag-survive yung negosyo? Para mag-survive ang ganitong sari-sari store, kailangan wag kang magpautang kasi mauubusan ka ng kung puro ang tao, maluwag ka sa pagpapautang sa tao. Saan mapupunta yung puhunan mo? Di doon lang sa kanila. Tapos pag siningil mo, mamaya na lang, bukas na lang, mamaya na lang. Yun naman ang sasabihin nila eh. Kaya kadalasan hindi talaga ako nagpapautang kahit sigarilyo. Hindi, ayoko. Kasi pag pinagbibigyan mo, umaabuso sila. Kaya pag halimbawa, utang siya ng utang, sige, wag mo na lang bayaran yung inutang mo. Halimbawa, katulad nitong mayroon sa akin lagi nang utang ng sigarilyo. Pag tiningil mo, mamaya na lang. O bukas na lang. Ngayon, ang ginagawa ko doon, sige, wag mo nang utangi, wag mo nang bayaran yung inutang mo. Wag ka na lang bumili. Ganun ang sinasabi ko, diretsahan. Pero bumibili pa rin sa'yo. Pag bumili siya halimbawa, yung nangutang na yun, pag bumili sa'yo, sasabihin ko sa kanya, wala nang utang ha. Pinagbigyan na rin naman kita eh. Yun, hindi na nangungutang kasi nahihiya. Opo. Sabi ko, hindi naman siguro masama yung ginawa ko sa'yo dahil binigay ko na nga sa'yo yung inutang mo eh. So, wag ka nang umutang, bumili ka na lang. Wala nang utang. Kasi minsan naiinis ako, kung singil ka ng singil, hindi ka pinakikinggan ang mga salita. Mamaya na lang ha, mamaya na lang, bukas na lang. Tapos pag siningil mo, ayan na naman. Huwag ka na, hindi na ako nagpapautang, kaya hindi ka, pag halimbawa ganyan, singil ako ng singil, tapos hindi talaga nagpapayat, sabi ko, sa iyo na lang yun ha, basta huwag ka nang mangutang. Ganon ang ginagawa ko. Mahihiya na yun mangutang kasi dahil doon sa sinabi mo. Ayan. So, ayun po. Bago po tayo tuloy magtapos, tama po ba yung pagkakaintindi namin na 15% po ng customers nyo is suki, tapos sila po ay nakatira po malapit sa inyo? Oo, ganun. Tapos sa pagtatawad, di ka po nagpapatawad kasi kung ano yung pressure, yun na po yung dapat bayaran nila. Oo. Wala naman talagang mga tumatawad. Kasi alam nila yun, halimbawa, sinasabi naman sa mga television na tataas yung ganito, yung ganon. Kaya pag halimbawa, nataasan mo sila ng 2 piso, okay lang sa kanila. Katulad ng soft drinks. Ang binta mo ngayon is katulad nung nakaraang araw, ang binta ko 13. Ito mas, sabi ko 15 na, hindi na 13. O sige, wala problema. Ganun lang ang sasabihin nila sa akin. Tapos yung sunod. Yung malalaki, halimbawa, yung malalaking yung 1.5, ang dating presyo ko nito 70 lang. Yan, laki ng itina. Sabi ko sa kanila, 80 na yan. Walang problema, te. Sige. Bibili pa rin yan sila.
Basta marunong ka lang magpaliwanag sa kanila kung bakit tumaas. Naintindihan din naman yun ng mamimili. Opo. Ang Tapos, tubig, ganun din ang tubig. Yung mga mineral. opo. Tapos yung sa ano po, sa pag-order po ninyo sa mga supplier ninyo po or kapag nag-order po kayo ng mga bilihin ninyo, nakakatulong po yung Malaking tulong. Lalo na sa mga dila, sa mga bote, mabigat yun, di ba? opo. Hindi na ikaw pupunta sa kanila na para kunin mo yun. Sila na mismo nagsusupply. Opo. Ganun lang. Tapos, yung sa sikreto nyo po is dapat palagi po kayong kompleto. Tama po ba? Oo, yun ang sikreto ng tindahan. Kailangan kumplito. Kasi pag hindi kumplito, tuwing bibili sila wala, hindi na yan babalik. Mm. Kasi maiinis yun kahit ikaw, maiinis ka, tuwing punta ko, wala akong nabibili. Kaya kailangan kumplituhin mo yun para pabalik-balik sila. Opo. Ayun po. Tulad sa isang grocery, tuwing punta mo doon, wala. Siyempre, lilipat ka sa ibang grocery Tama po. para makabili ka. Ganun lang. Opo. Tama po. Yun lang po. Yun na po yung last naming question and maraming salamat po sa oras at sa mga Okay na? nasabi niyo. Opo. Maraming salamat po. Okay lang. Thank you po. Okay. Thank you rin. Thank you po. Okay.